Welcome back. Ito po ang librong Sukatan ng Katwiran. At ating hinihimay, inuusig, yung mga pangyayaring marahil nakagugulat sapagkat hindi 10, hindi 100, kundi 1,000 nasaktan at isinantabi ang karapatang pantao. Ito'y binubuhay natin upang alalahanin natin na isa sa pinakamalaking haligi sa pangalaga ng demokrasya na kalayaan natin ay yung human rights. Ngunit nawala akong saysayan. Kaya nagkaroon tayo ng Commission on Human Rights. Ngunit ang pag-uusap ngayon na chairman, kailangang mailibing daw, sabi ng mga kongresista, 219, pumirma sa 285. Hinihingi lang mailibing na doon sa isang resolusyon. Si Presidente Marcos, ngunit paano ito? Itong mga ebidensyang ito, maaari ba nating isang tabi ito? Itong mga pangyayari. Anong posisyon ho ng Commission on Human Rights dito? Naman, yun na nga yung paglalabag sa karapatang pantao, hindi natin matatawag na kabayanihan. No? Hindi bayani yan. Nakita na natin, actually, yung mismong gross violations of political and civil rights. No? Yun na nga, yung karahasan, yung pandudukot, yung pagpapaslang, yung massacres, at saka yung torture. Ito ay paglalabag sa karapatang pantao. Bakit mo ililibing ang isang diktador na nag-utos nito sa mga mamamayang Pilipino bilang isang bayani sa libingan ng mga bayani? At hindi lamang yon, gusto ko ring idagdag, hindi lang yun yung karapatang pantaong nilabag. Plunder na tinatawag natin. As early as 1968, nakadocument ito sa libro, nagsimula na nag-salt ng dollars si the late President Marcos. Yeah. Jane Ryan. Si Jane Ryan. At saka si Saunders. William Saunders. No? His name was William Saunders. And then Jane Ryan naman itong si Imelda Marcos. At saka nagtayo sila ng mga dummy foundations. And then lahat yung coffers ng gobyerno, kinuha nila yung pera ng gobyerno at dineposit dito sa mga ito. At nagpayaman na nagpayaman. Ito, plunder ito. Kaya plunder at saka violations of civil and political rights. Ngayon, ililibing natin ito sa libingan ng mga bayani. Kaya ako na may nag-aapila, no, sa ating kongreso. I was once in the House of Representatives, ganun din naman si former Senator Sonny, he was also once a senator and a congressman. Kami nananawagan, please, let us keep our democracy. Let us remember those who fought against the dictatorship and against gross human rights violations. Huwag nating ililibing si Marcos sa libingan ng mga bayani sapagkat ito ay para sa mga bayani, para sa mga naglingkod sa bayan. Pwede na rin siya doon sa kanyang sariling lugar, sa Batak, di ba, kung nandoon siya, na maging tahimik na. Meron po tayong mga bayani, mga Rizal, mga Bonifacio, mga Ninoy Aquino, sapagkat gusto nating itanghal silang bilang halimbawa na kumakalinga, nagtatanggol sa karapatan ng mamayan. Ngunit kung merong taong nabigyan ng Medal of Valor, sapagkat merong nagsabing siya'y lumaban, ngunit meron namang ebidensyang napakalaki na marami ng sinaktan dahil sa kanyang pamamahala. Maaring maling tanghaling bayani yan. At sa mga susunod pong pag-uusap dito ay gusto nating hukayin kung ano naging batayan at tinatawag na bayani si Pangulong Marcos. Gusto natin pag-aralan ang kasaysayan upang yung kasaysayang yan ay hindi na muli pang maulit. Pagkat demokrasya po itong ating bayan. Ang unang haligi ng demokrasya ay yung karapatang pantao. Pag nilabag mo ang karapatang pantao, ay wala kang karapatan upang sabihin isa ka sa tagapagtanggol ng bayan, pagkat ang bayani po ay tagapagtanggol ng bayan, tagapagtanggol ng karapatang pantao. Hindi po siya mamamatay tao ng walang kadahi-dahilan, ng pinupulot lamang at nangawawala na yung nakakalaban at yung mga hindi umaayon sa iyong pananaw. Ang demokrasya po ay pagkilala sa karapatan, hindi lamang ng malalaki, kundi lalo na ang mga maliit, itong maraming hindi lamang 10, hindi lamang 100, kundi 1,000 itong nasasaktan. Paano kung gagawin bayani ang ganyang namumuno? At taanyayahan po natin yung gustong magtanggol doon sa record po ng diktadurya ng martial law. Sa kasawayang palad ay inanyayahan po namin ng mahigit na 5, ngunit
walang pagkakataon ngayon. Sa mga susunod natin pong programa, katulad ho nito, mag-aaral tayo at sasaliksikin natin ang ating nakaraan, ang ating kasaysayan. Sabi nga ho nung mga ibang bansa, sabi ng mga Pranses, ang hindi lumingon sa pinanggalingan ay hindi makararating sa magandang malayang bayan. Those who forget their past are condemned to relive it. Pag nagkaroon ho tayo ng amnesia, nakalimutan natin, bukas makalawa, meron na magpapanggap, ako ang dapat na mamuno at sapagkat ililigtas ko kayo magdidiktador. Yung pala tinatabunan niya ang kanyang pagnanakaw at pangapi sa bayan. Maraming salamat po.